Nang narinig niya ang balitang ito, hindi gaanong nagulat si Hill. Sinundan ito ni Otto at sinabi na sa kabila ng payo ng maraming ministro laban dito, nagpa siya ang hari na magpatuloy. Sinimulan na ng hukbo ang pagrekwisisyon ng butil, at hinulaan ni Otto na aalis sila sa lalong madaling panahon matapos lubusang matuno ang malakas na nyebe. Pagkatapos nito, ang mga maharlikang kabalyero, kasama si Duke Cabo, na namamahala sa kanlurang rehiyon, ay aalis sa kampanya. Noon lamang napagtanto ni Hill kung bakit kamakailan lamang ay tumaas ng isang barya ng tanso ang presyo ng trigo. Nalaman din ni Otto mula sa mga mangangalakal na bumalik mula sa kanluran na maraming mga refugee ang lumitaw malapit sa dating banal na lungsod, marahil may nangyari sa Hermes. Tumango si Hill dahil ang impormasyong ito ay dapat ipadala sa Neverwinter sa lalong madaling panahon. Nag-atubili si Otto at naging mas seryoso habang tinutugunan niya ang pangalawang bagay, naalala niya na. Noong huling sesyon ng korte noong nakaraang linggo, ipinahayag ng ministro ng mga dayuhang gawain na hindi nagdaos ng seremonya ng koronasyon si Roland at nakarinig ng mga alangasngas na maraming mga maharlika sa Grey Castle ay laban sa kanyang paghahari. Dahil sa puot sa pagitan ng dalawang bansa, iminungkahi ng ministro na lihim nilang suportahan ang mga maharlikang iyon. Nagseryoso ang ekspresyon ni Hill, mausisa tungkol sa tugon ni Haring Anpian. Lumabas, hindi kaagad sumagot ang hari, ngunit tila interesado siya sa ideya. Hindi alam ni Otto kung bakit nadama niyang kailangang ibahagi ang mga bagay na ito kay Hill, lalo na't lumala ang relasyon ng kanilang bansa. Ang kanyang pamilya ay naglingkod sa maharlikang pamilya sa loob ng maraming henerasyon, gayunpaman hindi niya kayang sumunod sa pamumuno ng bagong hari. Lalo na kung paano nilalayo ni Anpian na patayin ang lahat ng mga mangkukulam. At maaaring malagay sa panganib si Andrea. Alam niyang si Andrea ay hindi katulad ng mga dalisay na mula sa simbahan. Gayunpaman, ang kanyang mga pagtatangka na kumbonsihin ang hari ay lalo lamang siyang inilayo. Sa tuwing titingin si Otto sa batang hari ngayon, hindi na niya maramdaman ang parehong paggalang na mayroon siya sa dating hari, at ang kanilang pagkakaibigan. Tila unti-unting nawawala. Tumango si Hill, tinitiyak kay Otto na hindi magtatagumpay ang plano laban kay Roland. Nag-atubili si Otto, ang kanyang pisngi ay namumula habang tinatanong niya ang mga update tungkol kay Andrea. Ipinaliwanag ni Hill unang bumalik si Andrea sa Slumbering Island at kamakailan lamang ay bumalik sa Neverwinter. Sa isang ngiti, sinabi ni Hill kay Otto na huwag mag-alala dahil si Andrea ay nasa mabuting kamay. Ang kanilang pag-uusap ay lumipat sa mga hindi gaanong seryosong bagay hanggang sa maistorbo sila ng isang hindi magkatugma argumento sa labas. Di nagtagal, parehong lumingon sa pintuan. Nagpadala si Otto ng isang maid sa ibaba upang suriin ang kaguluhan, na iniisip marahil may naglasing ng sobra. Nais ni Otto malaman ang higit pa sa sitwasyon ni Andrea, gayunpaman huminto siya at tahimik na sumandal sa pintuan. Narinig ni Hill ang mga ingay, ang pag-alog ng sandata, ang pagtapak ng bakal na bota sa sahig, at ang pagbangga ng mga hawakan ng espada sa sahig at kasangkapan. Ang mga taong ito ay malinaw na hindi mga lasenggo, mga armadong itong lalaki. Hindi na bumalik ang maid sa kwarto, at hindi iyon magandang senyales. Ayaw niyang mag-isip ng maling ideya si Hill, kaya sinubukan niyang tiyakin kay Hill na hindi siya iyon. Mabilis na naglakad si Hill patungo sa lihim na daanan patungo sa likod bahay, sinabihan si Otto na huwag mag-alala dahil pinagkakatiwalaan niya ito. Alam ni Hill na kailangan na niyang umalis ngayon, sinabihan si Otto na sumama sa kanya, gayunpaman, handa siyang pigilan ng mga tao upang matiyak ang ligtas na pag-alis ni Hill. Muli siyang hinimok ni Hill, dahil hindi ito sakop ng teritoryo ng pamilya ni Otto, ngunit naniniwala si Otto na hindi siya ang target, dahil hindi niya ibinahagi ang kanyang mga kontak kay Roland o ang kanyang mga pagsisikap upang iligtas ang mga mangkukulam sa iba, ang pananatili ay magbibigay daan sa kanya upang mas maipaliwanag ang kanyang sarili at masiguro ang mas ligtas na pagtakas ni Hill. Huminga ng malalim si Hill at nagpaalam kay Otto, mabilis siyang pumasok sa lihim na daanan. Ilang sandali lang, sinipa ang pinto at isang grupo ng mga ganap na armado na kabalyero ang nagsiksikan. Walang imek, dinakip nila si Otto. Galit na tinanong ni Otto kung alam nila na nilalabag nila ang teritoryo ng Earl at inakusahan sila ng paghihimagsik. Mapang-uyam na ngumisi ang kalbong pinuno ng mga kabalyero, at sinabi na hindi sila, kundi si Otto, ang nagbabalak ng paghihimagsik.
Sa kabila ng mga paratang, nanindigan si Otto. Sigaw niya pabalik na paninirang puri lamang iyon. Hindi pinansin ng mga sundalo ang mga protesta ni Otto, sinabihan nila siya na kailangan niyang ipaliwanag ang lahat sa hari mismo. Naaresto si Otto at hindi nakita ang hari hanggang sa 2 araw pagkatapos. Sa panahong ito, nagprotesta si Otto sa pamamagitan ng pagtanggi sa pagkain, patuloy na humihiling na makita si Anpian. Nang sa wakas ay lumitaw si Anpian, hindi siya mukhang natuwa. Gusto lang sabihin ni Anpian kay Otto na kumain ng maayos, at aalis na sana. Si Otto, na mahigpit na humawak sa mga rehas ng kanyang selda, ay nagtanong kung bakit nangyayari ito. Hindi kaagad sinagot ni Anpian ang mga tanong na ito, sa halip, ipinaalam niya kay Otto na ito ang bilangguan ng palasyo, at ang selda ay itinayo ayon sa pamantayan ng tirahan ng isang duke. Sinubukan ni Otto na magpaliwanag, ngunit pinutol siya ni Anpian ng isang malamig na ngisi, mahigpit na hinawakan ang rehas, at sigaw sa kanya na ayaw niyang makinig sa kahit anong kasinungalingan niya. Ibinunyag ni Anpian na gumugol siya ng mga buwan sa pagsubaybay sa pinakamahina na mga pahiwatig tungkol sa mga mangkukulam at nagulat na matuklasan ang pagkakasangkot ni Otto. Lahat ng mga pakikitungo ni Otto, pakikipagkita kay York, pagliligtas sa mga mangkukulam, para kay Anpian, ang mga aksyong ito ay lubos na pagtataksil, sa paningin niya, ang mga mangkukulam ay nararapat na mapunta sa impyerno. At ang liham na isinulat ni Roland sa kanya ay walang iba kundi isang pagtataksil sa kanilang alyansa. Itinuro ni Anpian na ang kanilang nakaraang pagkakaibigan lamang ang nagligtas kay Otto mula sa bitayan. Tungkol sa 3 pamilya, kailangan pa rin ni Anpian ang mga ito, gayunpaman, hindi na ito magtatagal. Naramdaman ni Otto ang pagbaba ng isang panginginig sa kanya habang pinakikinggan niya ang mga malupit na salita ni Anpian. Napag-alaman niya na mula nang mamatay ang dating hari, tuluyan nang nawala ang tiwala ni Anpian sa 3 pamilya. Tungkol sa ama ni Otto, hindi siya nasaktan at dumalo sa sesyon ng korte tulad ng dati. Bago umalis, lumingon siya kay Otto, pinapayuhan siyang itigil ang kanyang pagpapagutom at nagbabala na kung patuloy na magiging matigas ang ulo ni Otto, maaaring gumamit si Anpian ng mas malupit na mga hakbang. Samantala, pagbalik sa Grey Castle, sa isang lugar sa Northern Territories, ang mga snowflake ay lumulutang sa malamig na hangin. Isang grupo ng mga sundalo ang nagkukumpulan, ang ilan ay nagbabantay, ang iba naman ay nagpapainit sa isang pagan. Ang kapitan ng esquadron, na sumusulyap sa pamamagitan ng binocular patungo sa malalayong bundok na natatakpan ng nyebe, ay sinuri ang kanyang rifle at inalala ang labanan. Ilang buwan lamang ang nakalipas na hanggang ngayon ay humahalina sa kanya. Sa tuwing pip-aikit siya ng kanyang mga mata, naaalala niya ang mangkukulam na ang nakakatakot na kapangyarihan ay malupit na pumatay sa mga kalapit na sundalo. Sa kabila ng pagkaalam na siya ang kaaway, ang pagmasdan ng kanyang pakikibaka laban sa napakaraming bala ay nag-iwan sa kanya ng matinding pagkabalisa. Kung hindi dahil sa kanyang katapatan sa hari, maaaring iniwanan niya ang hukbo upang ituloy ang isang mas simpleng buhay. Isang sundalo sa likod niya ang naghanda upang kumuha ng ilang panggatong. Gayunpaman, oras pa rin ang kanilang tungkulin, at lahat ay dapat manatili sa kanilang pwesto. Samantala, tinitiyak ng isang matandang sundalo na may tawa, na walang magagalit dahil sa matinding lamig. Pagkatapos ng lahat, ilang buwan na ang lumipas mula nang makita ang mga puwersa ng simbahan. Kumbinsido sa kanyang mga salita, tumanggo ang kapitan at pinapunta siya upang tumulong sa pangangalap ng panggatong. Muling itinaas niya ang kanyang binocular, sinusuri ang snowy terrain. Sa pagkakataong ito, nakakita siya ng mga figure na gumagalaw sa malayo. Lumingon siya at sumigaw upang alertuhan ang iba, at lahat ng sundalo ay nagtipon sa paligid niya. Maingat niyang pinunasan ang kanyang binocular at tumingin muli upang kumpirmahin kung may mga taong papalapit sa kanilang posisyon. Habang ang tunog ng sungay ay tumutunog sa kabuuan ng kapatagan, lahat ay pumunta sa kanilang mga posisyon. Mabilis na inayos ng buong esquadron ang kanilang sarili sa pormasyong pang-combat. Tinanong ng isang mas bata na sundalo kung ang papalapit na grupo ay maaaring mula sa simbahan. Sinabi ng matandang sundalo na ito ay dapat na ang mga tao mula sa Hermes, bagaman hindi siya sigurado kung magkakaroon ng mga nakakatakot na mandirigma ng Judgment Army sa pagkakataong ito. Inayos ng kapitan ang machine gun habang ang distansya ay malapit sa 1,000 metro.
Napansin niya ang isang kakaibang bagay, ang mga taong ito ay tila hindi mga kabalyero. Hindi sila nakasuot ng baluti at ang kanilang damit ay manipis at marumi, na mas mukhang mga refugee. Ngunit mayroon ding posibilidad na sila ay mga mandirigma ng Judgment Army na nagkukunwari. Gayunpaman, alam niya na kung hindi niya makumpirma ang mga pagkakakilanlan ng mga taong ito kung lumapit sila ng gusto sa post, tiyak na sila ay babarilan. Hindi rin siya sigurado kung ang mga taong ito ay may dala ng mga pil na magpapalakas sa kanila. Nang lumapit siya, malinaw niyang nakita na ang bawat tao ay tila napakahina. Halos sigurado siya na ang mga taong ito ay mga refugee. Sumigaw siya para tumigil sila sa pagsulong o sila ay babarilan. Sa halip na sundin ang kanyang babala, ang grupo, na malinaw na nakakita sa kanya, binilisan ang kanilang paglalakad na may mga nasasabik na ekspresyon at kumaway ng kanilang mga kamay, tila nakahinga ng maluwag. Nagpaputok ang kapitan ng dalawang babala sa langit, ngunit walang epekto ito sa papalapit na grupo. Lumapit sa kanya ang matandang sundalo, sinabi sa kapitan na hindi malalaman ng mga taong ito kung ano ang baril. At pareho silang patuloy na sumigaw, ngunit huli na. Ang grupo ay pumasok na sa perimeter at tumawid sa mga kahoy na pader. Tumunog ang mga putok mula sa likuran, at marami sa kanila ang tinamaan ng baril. Nang tumigil ang grupo sa pagpapaputok, lumingon ang kapitan at sumigaw sa lalaki upang tumigil sa pagpapaputok. Lahat ng tao ay biglang lumuhod, bagaman nakakatakot, hindi sila umalis at tumakas. Nang tanungin kung saan sila galing, sinabi ng isa sa mga tao na sila ay mula sa Hermes. Gayunpaman, itinanggi nilang mga tagasunod ng simbahan, sinasabing niloko sila ng simbahan sa buong panahong ito. Ang mga tao ay nagsimulang magmakaawa para sa ilang pagkain. Magkadikit ang mga kamay, tila desperado sila, at sumigaw ang isang babae tungkol sa kanyang anak na nasa bingit ng kamatayan. Samantalang sinabi ng isa pang tao na hindi siya kumain ng 3 araw. Naantig ang kapitan at inabot ang kanyang bulsa para sa ilang rasyon, ngunit hinawakan ng isang matandang sundalo ang kanyang braso, pabulong na nagmamadali na ang mga taong ito ay mula sa Hermes, sa makatuwid sila ay dapat na mga tagasunod ng simbahan at sa gayon ay kanilang mga kaaway. Nagtipon-tipon ng ibang sundalo, ang ilan ay nagsabi pa na ang mga taong ito mismo ang maaaring gumawa ng mga sandata at baluti na ginamit ng simbahan bilang mga hukbo, marahil ang ilan sa kanila ay bahagi ng hukbo ng Judgment Army. Umiling ang kapitan, hinihimok ang kanyang mga tauhan na alalahanin ang panahon bago bumaba ang hari sa bayan sa hangganan. Noong panahong iyon, marami sa kanila ang nalinlang ng simbahan, gayunpaman, hindi sila pinabayaan ng kanyang kamahalan. Ipinaglaban niya na hindi nila dapat talikuran ang mga taong ito ngayon. Habang ang mga nagkasala ng mga krimen ay dapat panagutin, ang unang hakbang ay dapat magbigay ng pagkain at pagkatapos ay isa-isahin ang pagtatanong sa kanila dahil ito ang itinuro sa kanila ng hari. Sa kabila ng ilang pag-aatubili sa mga tropa, ipinaalala sa kanila ng kapitan ang mga salita ng hari sa kanyang aklat, na nagsasabing ang Grey Castle ay isang nagkakaisang komunidad at na ang lahat ng nangako ng katapatan sa Grey Castle ay mga mamamayan nito. Hindi nila dapat tanggihan ang mga taong ito o baliwalain ang kanilang pagdurusa, sapagkat ang paggawa nito ay salungat sa kagustuhan ng hari. Tumahimik ang mga sundalo sa loob ng ilang sandali hanggang sa ngumiti ang matandang sundalo. Sa wakas ay nauunawaan kung bakit si Neil ang napiling maging kapitan. Gayunpaman, nais pa ring malaman ni Neil kung ano talaga ang nangyari sa Hermes. Mula sa mga refugee, nalaman nila na ang katedral sa bagong banal na lungsod ay gumuho. Ayon sa mga refugee, isang napakalaking sinkhole ang biglang bumukas sa ilalim ng lupa. Nilalamon ang buong gusali, walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari, at ang lugar ay binakuran ng simbahan. Ang mga alingaw-ngaw ay laganap na ang mga banal na nilalang ay tinalikdan sila, na nagtulak sa marami na tumakas sa Hermes. Gayunpaman, walang tigil na hinabol ng mga puwersa ng simbahan ang mga tumatakas. Ang kanilang grupo ay dating nasa daan-daan, at ngayon ilan lamang sa kanila ang nakarating dito. Dinigest ni Neil ang impormasyong ito. Malinaw, magandang balita ito, at marahil ay maaari nilang agawin ang Hermes anumang oras. Samantala, sa ibabaw ng isang malaking pader, si Tucker, na nakasuot ng kasuotan ng papa, ay naging pansamantalang papa. Habang nakatingin sa malayo, inaasahan niya na ang mga demonyong hayop ay lulusob sa Hermes at handa nang mamatay dito.
Gayunpaman, nakakagulat na halos walang demonyong hayop ang umaatake. Ang mas malala pa ay walang nakahula sa biglaang pagbagsak ng katedral, na nagdulot ng pagkawala ng halos lahat ng pamunuan ng simbahan. Para sa kanya, ito ay mas masahol pa kaysa sa pagkatalo sa digmaan laban sa Grey Castle. Maaari ba talagang pinabayaan sila ng banal na nilalang? Sa likod niya, nagsalita ang isang babae. Si Felina ito, ang commander ng Judgment Army, na nagulat na ang mga puwersang ipinadala upang habulin ang mga tumatakas na mga refugee ay bumalik na. Alam ni Tucker na hindi ito magandang balita. Tama siya, maraming tropa ang naghiwa-hiwalay sa panahon ng paghabol, at ang ilan ay pumili ring tumakas. Nagalit si Felina at tinawag silang mga traidor. Huminga ng malalim si Tucker. Ayon kay Felina, 564 na lamang ang natitirang sundalo. Humarap sa likod si Tucker at nagpasya na dapat silang tumungo sa silangan at magtayo ng isang bagong banal na lungsod doon. Nagulat si Felina at nagtaka kung sino ang magtatanggol laban sa mga demonyong hayop kung aalis sila. Naniniwala si Tucker na ang pagpapanatili ng kanilang lakas ay mahalaga ngayon, para sa kanya, marahil kapag ang mga demonyong hayop ay gumalagala sa apat na makapangyarihang kaharian saka lamang maalala ng mga tao ang simbahan at muling bumalik sa simbahan. Bilang isang mataas na opisyal, malinaw na alam ni Tucker ang tungkol sa mga demonyo, gayunpaman, iniiwasan niya ang pagbanggit sa kanila. Dahil ang mga natitira ay ang pinakatapat na tagasunod ng simbahan, at ang pinakamagagawa niya ngayon ay ang dalhin sila palayo sa larangan ng digmaan. Umiling si Felina at sinabi kay Tucker na ang mga determinadong manatili ay mga tapat na mananampalataya, at lahat sila ay handa ng mamatay para sa banal na lungsod. Malamang na hindi sila papayag na iwanan ang Hermes. Ngumiti si Tucker sa kanya, habang same time na sinasabi na hindi mahalaga kung nasaan sila dahil saan man sila nakatayo, iyon ang banal na lungsod. Umaasa siyang makukumbensi sila ni Felina. Nang mga sandaling iyon, lumiwanag ang kulay abong kalangitan habang sumisikat ang araw, hudyat ng opisyal na pagtatapos ng mga buwan ng demonyo. Ngumiti muli si Tucker, at inutusan si Felina na simulan ang mga paghahanda para sa kanilang pag-alis sa loob ng 3 linggo. Si Felina, na mas nakahinga ng maluwag, ay nagmadaling gumawa ng mga kaayusan. Habang naglalakad palayo si Felina, nanatili si Tucker. Tinanggal niya ang kanyang korona, inilagay ito sa ibabaw ng pader, pagkatapos ay umakyat sa pader ng lungsod upang titigan ang papalubog na araw sa malayo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sumandal siya at tumalon. Ang tunog ay nagpahinto at nagpalingon kay Felina, at wala na si Tucker doon. Marahil sa isip ni Tucker, nawalan siya ng pag-asa, o marahil para sa kanya, sa pamamagitan lamang ng paggawa nito, maaaring tunay na iwanan ng lahat ang Hermes. Bumalik sa Neverwinter, tinipon ni Roland ang lahat sa pangunahing bulwagan kung saan nakasabit sa dingding ang isang malaking bandila, na may nakasulat na Spring Cultivation Campaign. Sinimulan ni Roland sa pamamagitan ng pagsasabi na ang paggamit ng salitang kampanya ay maaaring nagdulot ng pagkalito sa ilan. Ipinaliwanag ni Roland na ang mga susunod na pagsisikap ay mahalaga para sa matagumpay na pagpapatupad ng mga estratehikong plano ngayong taon. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagtiyak na walang sinuman sa Grey Castle ang magugutom, isang layunin na kanyang nagawa sa loob ng 3 taon. Ang katatagan sa kaharian, ang kanyang argumento, ay nakasalalay sa mahusay na pamamahala. Ito ay magiging isang pagtatasa ng lahat ng narito kung maaari nilang matugunan ang mga pamantayan na kinakailangan upang pamahalaan ang iba't ibang lugar ng teritoryo. Pagkatapos ay inihayag ni Roland ang pamantayan para sa taong ito, 50,000 sako ng trigo. Ang bilang na ito ay kinagulat ng mga tao sa pagpupulong, para sa karamihan sa kanila, halos tunog ito na hindi kapanipaniwala. Sinundan ito ni Roland at ipinaliwanag na sa paggamit ng pangalawang henerasyon ng gintong binhi. Ang pinakabagong uri ng binhi na sinusubok sa mga bukid, ang mga ani ay tumaas ng 2 beses kumpara sa unang henerasyon. Na nagiging napakarami ng bunga na ang dulo ng trigo ay sapat na mabigat upang yumuko ang mga tangkay. Lahat ng tao ay alam kung gaano kataas ang ani mula sa mga unang henerasyon ng mga butil na may gintong binhi, at ang ideya ng pagdedouble ng ganoong bilang ay tila halos himala. Pagkatapos ay pinayagan ni Roland si Leaf na magpaliwanag ng higit pa. Upang gawing simple ang mga bagay,
Ang pangalawang henerasyon na gintong buto ay maaari lamang itanim ng isang beses. Ang mga buto ay nagawa gamit ang mahika upang makuha ang mga sustansya mula sa mas malalim na mga layer ng lupa, na nangangahulugang nangangailangan din sila ng mas maraming pataba. Matapos ang paliwanag ni Leaf, si Edith ang unang nagtanong. Curious siya kung ang trigo na pinabilis ng mahika ay ligtas kainin ng mga ordinaryong tao. Metiyag ang nilinaw ni Roland na bagaman ang mga buto ay binuo ni Leaf gamit ang kanyang kakayahan at binago ng mahika. Hindi sila naglalaman ng mahika mismo, na ginagawa silang ligtas kainin ng mga ordinaryong tao. Tiniyak niya sa lahat sa pamamagitan ng pagbabahagi na ang kanyang sariling mga kamakailang pagkain ay lahat ay nagmula sa mga buto na ito. Ang patakaran ay magiging halos pareho para sa taong ito din. Ang mga magsasaka ay maaari pa ring ibenta ang kanilang labis na butil sa bulwagan ng munisipyo. Maikling panahon pagkatapos, itinaas ni Spear ang isang praktikal na alalahanin. Tinanong kung ang pangalawang henerasyon ay magbubunga ng masyadong maraming sobra. Kung tulad ng dati, lahat ng sobrang butil, ay bibilhin ng bulwagan ng munisipyo, maaari itong maglagay ng maraming pressure sa pananalapi sa bulwagan ng munisipyo. Partikular niyang binanggit ang sitwasyon sa kanyang teritoryo sa Dragonfall Ridge, na mayroon lamang 10,000 mga residente. Tinanong niya kung ang isang maliit na populasyon ay nangangailangan din ng napakaraming ani. Tumango si Roland at ipinaliwanag na ang anumang sobrang butil ay iimbak sa isang lugar. Nagsalita siya ng may kabigatan, binibigyang diin na ang mga reserbang ito ay mahalaga para sa nalalapit na banal na digmaan. Matapos ang pulong, dumating si Roland sa daungan, malugod siyang binati ng bumalik na grupo ng mga mangkukulam mula sa Snowy Mountains. Kabilang sa kanila si Nightingale, na lumipad sa kanyang mga bisig na may isang magaan na tawa, habang binubulong, "Bumalik na ako." Malumanay siyang pinagsabihan ni Roland na huwag maging mapusok sa hinaharap. Tumango si Nightingale, pagkatapos ay umiling, sinasabi kung paano niya mababago ang mga blueprint sa katotohanan tulad ni Anna. At ang pagsuporta kay Roland sa kanyang sariling paraan ang kaya niyang ialok. Gayunpaman, ang manatili sa tabi ni Roland ang pinakamahalagang bagay para sa kanya, kaya nangako siya na hindi na niya muling ipapasok ang sarili sa panganib. Nang marinig ito ay bahagyang namula si Roland. Habang naglalaho ang figure ni Nightingale, lumapit naman ang ibang miyembro kay Roland. Si Lightning, gamit ang pag-alo ng kanyang braso, ay masiglang tumalon kay Roland. Ngumiti ng malumanay si Agatha habang niyakap siya. Gayunpaman, tinitigan siya ng mga Judgment Army na mga mangkukulam. Malinaw na alam nilang lahat ang tungkol sa mundo ng panaginip. Sa kabila ng pagkaalam na silang lahat ay mga babae mula sa loob, kakaiba pa rin ang pakiramdam para kay Roland na titigan ng mga matangkad at maskuladong katawang lalaki na ito. Habang abala ang grupo sa pagbaba ng barko, natagpuan niya ang sarili na napapalibutan ng mga mangkukulam ng tequila. Pagbalik sa kanyang opisina, natagpuan ni Roland na naghihintay na sa kanya si Nightingale sa kanyang mesa. Narinig din tungkol sa mundo ng panaginip at kung paano makapasok dito ang mga mangkukulam ng tequila. Maikling ipinaliwanag ni Roland kung paano ito gumagana, ngunit hindi sumagot si Nightingale sa halip. Nagpaut at mapang-akit na inilagay ang kanyang paa sa kanyang tuhod. Tiningnan siya ni Roland at sumigaw na walang paraan na papayagan niyang gawin ni Nightingale ang sarili niya sa isang mangkukulam na Judgment Army. Para lang makapasok siya sa mundo ng panaginip. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na ipaliwanag, ayaw makinig ni Roland. Hindi siya naniniwala na magtatagal ang mundo ng panaginip, at higit pa rito, kinakain ito ng ilang misteryosong puwersa. Paano niya hahayaan na mabuhay si Nightingale na nakakulong sa isang katawan na walang pandama? Si Nightingale, nakayuko at nagpout ay hindi mahanap ang mga salita. Bumantong hininga siya, nararamdaman na hindi patas na ma-access ng iba ang isang lugar na sa tingin niya ay si Roland lamang ang makakapasok. Tumawa si Roland at ipinaliwanag na ang mga sakripisyo na ginawa ng mga mangkukulam ay hindi maisip. Mahirap tiisin ang mga siglo ng walang pisikal na pandama, at hindi dapat mainggit si Nightingale sa kanila. Hinawakan ni Roland ang kamay ni Nightingale, ipinaalala niya sa kanya ang kanyang pangako na manatili sa kanyang tabi habang buhay. Malikot na idinagdag na ayaw niya ng maskulado at balbas na mangkukulam na Judgment Army na palaging nasa tabi niya. Nahihiya, iniwas ni Nightingale ang kanyang ulo palayo, mukhang napakaganda.
Inagaw ang mas magaan na mood, tinanong ni Roland kung gusto niya ng isang tasa ng chaos drink kung saan siya mabilis na lumingon at tumango ng malakas. Habang sumisip-sip sila ng kanilang mga inumin, pinasalamatan ni Roland si Nightingale sa kanyang papel sa pagpapanatiling ligtas sa lahat. Dinagdag niya na kung wala si Nightingale, lahat ay malalagay sa panganib. Winuwagayway niya ito at sinabing wala ito. Naiisip ni Roland na kung nawala ang exploration team ay magiging isang malaking pagkawala sa Grey Castle, at sa kanya. Sinasabi kay Nightingale na siya ay kasing halaga ni Anna, nang marinig ito, bahagyang namula si Nightingale. At mabilis niyang binago ang paksa at tinanong kung ano ang ibig sabihin ni Roland sa pagguho ng mundo ng panaginip. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala dahil kahit anong mangyari sa mundo ng panaginip ay hindi siya maaapektuhan. Gayunpaman, siya ay mausisa tungkol sa mas malalim na misteryo na taglay nito, lalo na tungkol sa isang tiyak na aklat aralin sa Olympiad Mathematics. Sa una, maraming libro ang kanyang nakita sa mundo ng panaginip ay blanko dahil hindi pa niya nababasa ang mga aklat na ito dati. Gayunpaman, kung ano ang dapat na blanko, ngayon ay puno ng nilalaman, sa kabila ng hindi niya pa ito nababasa. Nagtaka siya kung nangangahulugan ito na lahat ng mga bagay na hindi pa niya nakikita dati ay sa huli ay maibabalik ang kanilang sarili sa mundo ng panaginip. Lumalim ang kanyang mga iniisip, at naging labis siyang nalibang na hindi niya napansin na hindi sinasadya na. Inilipat niya ang kanyang mga kamay sa mga binti ni Nightingale. Lumipas ang ilang minuto, at boses ni Nightingale ang nagbalik sa kanya sa katotohanan. Tumingin pababa, napagtanto niya kung nasaan ang kanyang mga kamay. Mabilis niyang binawi ang kanyang mga kamay at si Nightingale, bahagyang namumula, nagtanong kung dapat ba siyang maligo muna. Naramdaman ni Roland ang isang alon ng kahihiyan na dumadaloy sa kanya. Hindi niya sinasadyang gawin iyon, masyadong nalibang siya. Iniisip ang tungkol sa mundo ng panaginip, ngunit hindi naman masama ang pakiramdam. Nung sinubukan niya ipaliwanag ang sarili niya, may kumatok sa pinto ng opisina, at si Nightingale ay nawala sa hamog. Habang pumapasok si Agatha sa opisina, napansin niya ang isang kakaibang bagay tungkol sa pag-uugali ni Roland ngunit mabilis na tumuon sa bagay na dapat gawin. Ipinagbigay alam niya sa kanya na lahat ng materyales ay nailipat na sa ikatlong bayan sa hangganan at tinanong kung gusto niyang manood. Tumango si Roland at tumayo. Gayunpaman, huminto si Agatha at tinitigan siya na may pag-aalala, tinatanong kung masama ang kanyang pakiramdam. Nakarinig siya ng ilang hindi pangkaraniwang tono sa boses ni Roland, na nag-udyok sa kanyang pag-aalala tungkol sa kanyang kalusugan. Dahil ang buwan ng mga demonyo ay lumipas ngunit ito ay talagang malamig sa labas, laganap ang mga karamdaman at maaaring magkasakit si Roland. Gusto niyang tawagin muna si Lily bago sila tumungo sa ikatlong bayan sa hangganan. Si Nightingale, na tahimik na nakatayo sa likuran ni Roland, ay bumantong hininga ng mahina sa hamog.